Noong January 6, 2023, pumarada ang dalawang lalaking nakamotorsiklo sa isang milk tea shop sa Marilao, Bulacan. Matapos umorder, nagdeklara ng hold up ang dalawa. Makalipas ang isang taon, natuntun din ng mga otoridad ang mga suspect. Sweet justice will be served with boba pearls rin ba? Sa panahon ngayon na napakainit, patok na patok ang mga milk tea. Pero ano ang gagawin nyo sakaling ang inyong milk tea shop na pinasok ay hinold up? Ito ang nangyari sa milk tea store ni Antoinette. Di niya tunay na pangalan noong Enero ng nakaraang taon. Nakaka-survive naman, nakakapagpasahod ng dalawang employees ko before, tapos isang rider. Isa ang kanyang staff na si Mia sa pinaka-maaasahan daw niyang tao sa tindahan. Kami po nagpe-prepare po lahat. Iba-iba po yung ano niya. May snacks, may silong, may milk tea. Pero ang flourishing na business nagulangtang nang pasukin ng dalawang lalaki na nagpanggap na customers. Hanggang 9 PM, nag-a-accept kami ng dine-in. Pero pag lumagpas na, hindi na. Kaya din namin sila pinapasok dito kasi nga po, umuulan-ulan. So, pinag-dine-in po namin. Akala nila may late night cravings lang ang dalawang lalaki pero iba pala ang sadya ng mga ito. Sina kuya, wala yatang tsaa sa sistema at walang kakabakabang ng hold up. Umorder po sila ng top silog at saka ng pork silog. Nagulat na lang ako. Bigla nilang pina-take out. Tapos nung time na binalikan nila yon, doon na sila nag-declare ng hold up. Sa CCTV footage, makikita kung paano pumasok sa counter ang mga suspect. Sinundan na yung asawa ko. Tinutukan sa tiyan ng baril. Pinapasok niya kami sa CR. Sabi niya, huwag kang sisigaw. Pero maririnig pa rin sa CCTV ang pagsigaw ni Mia. Naku Mia, quiet ka nga raw muna. Kitang-kita sa CCTV footage ang pang-hold up sa isang milk tea shop sa Marilao, Bulacan noong January 6, 2023. Mga gadget tulad ng cellphone, laptop at perang aabot sa 12,000 pesos ang nasyaron daw ng mga kawatan. Pati ang mga nagtatrabaho sa tindahan, tinutukan ng baril. Hindi nasindak ang dalawang suspect at patuloy pa rin sa pang-hold up. Mabilis na lumabas ng tindahan ng dalawang suspect. Aba mga kuya, imbes na humigop ng milk tea, mga gamit sa store ang sinimot nyo ah! Habang namamahinga sa bahay ang may-ari na si Antoinette, tinawagan na siya ni Mia para ihatid ang masamang balita. May tumatawag na ibang messenger. Ayun, iyak na nang iyak yung staff ko. Dahil sa nangyari, nagdesisyon si Antoinette na pansamantala munang isara ang kanyang tindahan at pagbakasyonin ang kanyang mga staff. Siyempre, totally na-trauma yung mga tao. Kahit ako na-trauma din. So, nag-decide kami i-close muna. May mga talaga taong hindi makontento sa buhay nila, ayaw lumaban ng patas. So, back to zero kami. Okay na kung back to zero, pero yung traumatic experience kasi ng staff mo, tapos namin, ayun yung mahirap ma-recover eh. Agad na nagsampa ng kaso ang may-ari ng tindahan sa police station. Mahigit isang taon matapos ang insidente, binisita ng resibo ang milk tea shop sa Bulacan dahil humina ang sales dahil sa insidente. Naging isang parcel handling business na ito ngayon. Napalitan na ho yung takbo ng negosyo pero yung CCTV na iwan, ito yung isa sa mga naging susi para masolve yung krimen ng PNP-CIDG maging ng barangay. Naaalala pa rin ni Antoinette ang nangyari sa loob ng kanyang pwesto noong gabi ng January 6 ng nakaraang taon. Ito yung dating mga marka nung ano mo, Opo, design niya. Ito po yung before. Tapos dito po sila, yung unang table, dito sila kumain. Kumain pa po sila. Kasi may CCTV po kasi kami doon, kaya kuwang-kuha talaga sila sa side neto. Sa ano ang counter niyo dati? Dito? Dito po, tinanggal na po since napalitan na po yung flow ng business.
January 2024 nang lumabas ang warrant of arrest para sa dalawang suspect na kinilalang sina Ryan Bitingo Regular at Arnold Beatingo Guades. Mayroon kaming mga confidential informant na tumutulong sa mga kapulisan. At nga, itong subject natin is naggagawi sa Nabotas. On and off, tatambay, aalis. Tatlo or apat kaming punta dyan hanggang madaling araw kami sa kalsada natulog para abangan lang siya. Kasama ang resibo, ikinasa na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bulacan ang isang operasyon para tuluyang makulong si Arnold. One warrant of arrest for Arnold coming up! Dalawang lalaki sa Marilao, Bulacan na tila nag-grave sa Silog Meals, umorder lang at biglang nagdeklara ng hold up sa isang milk tea store. Madulas sina kuya pero dahil sila'y nakilala sa CCTV, kasama ang resibo, ikinasa na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bulacan ang isang operasyon para tuluyang makulong si Arnold. One warrant of arrest for Arnold coming up! Ito sir, papasok kami. Baba na ako sir, sige. Makikita sa videong ito ang pagbaybay ng resibo sa isang eskinita kung saan daw huling namataan si Arnold. Maya-maya pa'y isang bahay ang pinasok ng mga operatiba. Sir, awak mo na! O, sa baba na! Kumpirmado, nandoon nga si Arnold. Agad na pinasok at inakyat ng mga operatiba ang kwarto ng suspect. O, talaga ha? Rise and shine, Arnold. Your warrant is served. Di ba may karapatang manahimik? Di ba may karapatang kumuha ng abogado mo? Agad dinala si Arnold sa CIDG Custodial Facility sa Bulacan. Dito, nakapareham ng resibo si Arnold pero katwiran niya. Nagawa lang daw niya iyon dahil sa hirap ng buhay. Totoo ba sir ang binibintang nila sa iyo na ikaw ay isang sa isang robbery incident po? Opo sir. Nadaan po kami sa pangyayaring pagipit na po. Walang-wala po talaga kami dahil po may pinag-aaral po ako. At saka po yung pinsan ko, may sakit po yung mga magulang din niya. Sa may-ari naman po ng milk tea shop, pasensya na po, humihingi po ako ng kapatawaran kung nagawa po namin sa kanila yon. Pinapangako ko po, hindi na po kami para bumalik pa ulit sa dati na gawain na yun. Nakaharap sa kasong robbery si Arnold Beatingo Guades. Kung mapatutunayang nagkasala, ay pwede siyang makulong ng hindi bababa sa 10 taon. Samantala, ang pinsan niya at partner in crime na si Ryan Beatingo Regular ay nauna na palang nakulong para sa ibang kaso. Kasalukuyan siya nakapiit sa Malabon City Jail.